be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Nak ng puta, ha? That's new. That's new? Kahit bagsak na ang kaluluwa ng administrasyon ni Marcos? With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? I serve at the. It's the it's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Yes. That's the truth. That's the truth. That's the only thing na hinahabol mo kay Marcos. Oh, di ba? Paya ka. You heard it right. Kasi sinong nasa katiniwang isip na yung tao na yun bumabagsak na. Negative 3, negative 20, yung mga trust rating ng tao na yun. And yet, didikitan mo pa siya. Negative na siya. Di ba nasa tamang kaisipan at common sense lang na pag dinikitan mo ang taong bumabagsak na, ikaw ay babagsak din? Ikaw ay matatalo din? Pero bakit? Anong meron? Tama yung sinabi nung nag-i-interview. It's the machinery. As simple as that. You have the money. The machinery because that's the 1% chance na mananalo ka is yung machinery. Kesa naman sa 100% talo ka, at least may 1% na mananalo ka dahil sa pera. Machinery at saka Comelec. Di ba? Ngayon kasi yung issue ngayon, Comelec na eh. Comelec na ang nagdidesisyon eh. Kung sino mananalo, sino matatalo eh. Ba't ko nasabi? O, tingnan nyo si Abante. Magandang araw mga banateros. Naku po, matindi ang sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang dahilan kung bakit natalo si Ontiveros sa kaso niya sa akin. Yaw! Bago! Unya. Sandali, relax. Maganda itong kwento ko sa inyo. Kasi alam mo, pinag-isipan ko na maigi ito kung ikikwento ko ba ito o hindi. Pero sige na, ikikwento na natin dahil alam nyo mga kababayan, ako pagka kumakaharap po ako sa kaso at ako po'y tahimik lang. Ako po ay, ang dami ko na pong kaso at ito'y hindi pang unang beses. Marami na, as in marami na ho. Kita nyo naman siguro yung mga pinopost natin ng mga nakaraan. Pero pagdating mo sa merito ng kaso, pagdating po sa mga issue ng kaso, hindi ko po yan dinidiscuss dahil yan po ay nasa korte. Pero ngayon dahil dismiss na po itong kay Ontiveros, ihimayin natin ng kapiraso kung ano ba yung sinasabi niya at bakit siya natalo at kung bakit matatalo siya sa 2028. Yun! Gago! Alam nyo kasi merong ano yan meron niyang relasyon, ika nga, meron niyang relationship yung pagkatalo niya diyan at ipapaliwanag ko sa inyo ha mga kababayan dahil alam mo, eto, isa pang isyung dapat nating pag-usapan din ngayon inamin na. Totoo ba yun? Inamin na ni Sandro Marcos na meron siyang allocation. Dito napakalinaw ho ng kanyang binitawad. Mukhang mapapahamak siya. Mukhang hindi niya napag-isipan tong sinabi niya. Kaya yan, pag-uusapan natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit inamin niya na meron siyang allocation. Nako po! Otay tayo dyan. Gago! Kasi this time hindi niya na po mapapagkaila po itong kanyang sinabi at binitawan dahil napakalinaw ng kanyang binitawad at yan po ay ating pag-uusapan. At the same time, pag-uusapan din natin yung isa pang may gustong tumakbong presidente. Gago! Atat na po ito mga walang yan to ha. Atat na po ito mga walang yan. Napakarami na pag-usapan kaya doon tayo sa dulo ha. Panoorin natin hanggang dulo. Walang bibitaw dahil napakaganda ho ng ating discussion ngayong araw na ito. Okay, simulan na po natin. Simulan po muna natin dito ho sa issue na ito. Kay Ontiveros. Ano po ba ang nangyari dito? Unang-una, siya po ay naulat. Yun.
natalo po siya. Ano po ba yung kaso na yon? Yung cyber libel niya na kinaso sa amin po nila Jason sa nila Attorney Topacio at kung sino-sino pa pong sila ka Eric at mga iba pa ho nating kasamahan dyan na kung saan ay kinasuhan kami ng libel dahil po doon sa aming komentaryo o opinion patungkol po dito dun kay pangalan nun si Maurilio. Yung di umanong witness niya laban dito kay Pastor Kibuloy. Okay? Sa kanya po ay sinasabi nitong tao na ito na siya daw po ay binayaran. Nako po, binayaran daw siya di umano nito ni Ontiveros. Okay? So, dahil dyan, nagkomento po kami, nagbigay kami ng aming mga opinion dahil bumaligtad nga po itong witness. Actually, isa sa mga sinabi nga namin, this is not the first time na merong hinaharap si Ontiveros na kaduda-dudang mga witness. Kaya nga nabansagan siya ng mga netizen na siya daw ay di umano, ay allegedly na nagtatanim witness. Kung ang administrasyon ni Pinoy noon ay may tanim bala, panahon ni BBM ay may tanim ebidensya. Ito daw naman si Ontiveros, kung sakasakaling maging presidente daw ito, ay malamang sa malamang magkakaroon daw ito ng tanim witness. Gago! Dahil nga po, sabi nila, hindi po ako nagsabi at allegedly, mahilig daw ito magtanim ng witness. Gago! Pero syempre, bago naman natin na i-discuss thoroughly ang kaso natin patungkol kay Ontiveros, bitinin ko lang kayo ng bahagya dahil napaka-importante nitong special announcement natin na ito, ha? This is a very special announcement. Ano po itong special announcement na ito? Tayo po ay nagpapasalamat, ha, sa ating napakatikas na abogado. Ha? At itong abogado na ito, talagang dekalibre itong abogado na ito. Alam niyo kung bakit? Ha? Ito po'y nakasama ng aking tatay. Ito po si Attorney Jordan M. Pizaras. Ito po ay nakasama ng aking tatay sa kumpanya for more than 20 years. At ito ay litigation lawyer. Napakagaling ho nitong tao na ito. At isang kwento ng aking tatay, ito po, sa kanyang post sa Banateros. Alam mo, meron tayong website, huwag niyong kakalimutan, banateros.com. Wag puro .porn ang .com ang ating ito banateros.com, ha. A highly deserved endorsement kasi tumakbo po itong si Attorney Pizaras na congressman sa 1st District ng Bohol. Oy, mga taga Bohol, ito yung sinayang ninyo. Ito ay matatalaga sa kasaysayan na itong si Ontiveros ay hindi niya napatunayan yung akusasyon ni Maurilio na sila ay binayaran nila Ontiveros, sila ay kinunbinsi magsinungaling at binigyan ng affidavit na para akusahan si Pastor Kibuloy. Kaya nga yung mga nagsasabi sa akin, kasi may mga kaibigan ako nagsasabi, bakit nyo ba kinakampihan si Pastor Kibuloy? Bakit nyo ba, alanganin yung doktrina niyan, alanganin yung ganito-ganito. Alam mo, hindi namin naman kinakampihan si Pastor Kibuloy dahil sa doktrina o sa paniniwala niya sa relihiyon. Kasi kung gano'n ang basihan, ang dami nating hindi dapat paniwalaan. Bakit? Di ako naniniwala doon sa ganitong klaseng relihiyon sa ganitong relihiyon, di ako naniniwala But this is not a talk about belief or doctrine. Diba? In theology. This is about the person. The person na nakatulong ba siya sa bayan. Ako naniniwala ko, ang daming nagawa ng kingdom o yung kingdom of Jesus Christ na kanilang samahan sa bayan natin. And I've seen it in my own eyes. Yun na lang, alam mo, pumunta ka sa Davao City, bakit yung mga IPs doon gustong-gusto si Pastor? Hindi to kinonvert, Remember, they were not forced to convert at hindi sinabing, mag-convert muna kayo bago namin kayo tulungan.
ang daming Muslim na gusto si pastor. 'Di ba? Bakit? Nag-convert ba yung Muslim? Hindi rin. Hindi gawain ni pastor ang kumbinsihin kang pumasok sa kanila. Tutulong siya at tutulong siya. Yan ang nakita. Kami nga, hindi nga kami kinukonvince eh. Palamura pa rin bunganga ng Banateros eh. Ito nga si Jack eh. Sa SM9 na, dumi pa ng bunganga. Totoo naman eh, di ba? Hindi yun eh. It's because meron talaga siyang nagawa sa bayan. Ang dami niya nagawa sa bayan, sa Davao City. Kita namin yun. Inilibot kami. Pinakausap kami sa tao. Hindi yung peke, alam mo yun na, eto, gagawin lang namin. Hindi, pinakausap kami sa tao. Nakausap namin. And they were really thankful kay Pastor Kibuloy. Ngayon, may akusasyon sa kanya. Bakit kami naniniwalang hindi siya guilty? Nakita namin mga ebidensya eh. Alam namin yung nangyayari. Meron kaming alam doon sa nangyayari. At isa pa, ito si Rene. Kitang-kita na ninyo. Hindi na patunayan. Nung mismong inakusahan ni Rene. Tandaan ninyo, nag-akusa si Rene dito sa tao na ito, si Ontiveros, na kinuha sila, binabayaran sila para magsinungaling. Hindi na patunayan ni Ontiveros na mali si Maurilio. Walang sinasabi, ulitin ko, linawin ko, walang sinasabi ang DOJ na totoo ang sinasabi ni Maurilio. Wala pa dun sa ganong aspeto. Pero isa ang sigurado, hindi na patunayan ni Ontiveros na nagsisinungaling kami, may actual malice, dahil hindi niya napatunayan na nagsisinungaling si Maurilio. Kasi magkakaroon lamang ng actual malice sa part namin kung etong source na o kinomentohan namin ay nagsinungaling din. Wala nga eh. Actually, isa pa lang yan. Yung pangalawang, nandun sa decision ng DOJ, sinabi ng DOJ, Ontiveros, huwag kang balat sibuyas. Yan ang totoo. Yan ang sinasabi ng paulit-ulit. Yan po ay desisyon na po ng Supreme Court. Na huwag maging balat sibuyas ang kahit sino mang public official. Being sensitive, sabi doon, has no place in this line of service. Gago! In Tagalog, kung politiko ka, hindi ka pwedeng balat, sibuyas at amoy bawang. Ay, iba pala. Gago! Diba? So, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun, Ontiveros. Lumayas ka na dyan sa posisyon mo kung balat sibuyas ka. Ang hirap dito sa mga politiko na ito, nang hilig magdemanda dahil lang nasaktan sila. Di ba? May ganun silang eksena. Nasaktan sila, keso na-hurt ang kanilang feelings. Kung ayaw niyong ma-hurt ang inyong feelings, lumayas kayo dyan sa posisyon. Wala kayong karapatan. Dahil Korte Suprema na ang nagsabi niyan. Alam mo, ilang beses ko na nabasa yan. Sa dami ng libel ko. Ilang beses ko na nabasa yung part na yan. Public officials should not be onion skin. Yun ang laging desisyon ng piskal eh. Sa mga cyber libel ko. Kasi alam mo, sabi kasi nila sa akin, sabi nila, ewan ko kung totoo, pero kasi naman banat ba, pag bumanat ka, ang sakit. Alam mo, masakit lang akong bumanat kung totoo. Kung hindi naman totoo, hindi ka masasaktan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino pang bumanat sa akin na bakla ako, tsupain ko pa sila. Alam mo yun? Kasi wala ka... okay eh. Sige, go. Bana, gusto mo yan? Si Mocha nga, alam na inis ako sa mga bayot. hindi naman sa lahat. Sa mga bad ding. May mga good ding naman eh. So, kung may bumanat sa akin na meron akong bayot ako, walang problema sa akin. Go anytime, everyday. Gusto mo bayot bay pa? Palitan na natin pangalan ko. Bayot bay na lang eh. Kasi alam ko hindi totoo. Meron pang isang pangit na loyalista. Inakusahan ako na may anak daw akong hindi sinusustentuhan. Anak ng tutsa.
Alam mo, lahat ng kaibigan ko, lahat ng katrabaho ko, yan nga ang pinipilit sa akin magkaanak. Wala daw mag-aalaga sa akin. Gago! Sabi ko, may mga nurse naman na sexy dyan na pwedeng bayaran. Ay, hindi, biro lang. Gago! Yan ang lagi. Kahit nga tatay ko sinasabi sa akin, magkaanak ka naman na ba? Wala ka pang anak. Sabi ko, baog ako. Gago! Oh, kaya nung yung inimbentohan niya ako ng kasinungalingan na may anak daw ako, tawan-tawa ako kasi sabi ko, how I wish. How I wish may anak talaga ako. Tapos pag ayoko na, bigay ko na lang sa tatay ko, bahala na lang sila mag-alaga, ganun ba? Hindi, naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Lalo na kung public official ka. Huwag kang masaktan kung hindi naman totoo. Pero kung totoo, masakit talaga. Ontiveros, bakit masakit ba to sa'yo? Ayun ang tanong ko, nasaktan ka dito sa banat namin? Baka naman totoo tong banat namin sa'yo. Kaya ka nasaktan. Ontiveros, ang hirap sa'yo. Gusto mong tumakbong presidente, ganito ka. Anak ka ng tutsa. Ang presidente, hindi ganyan. Walang presidenteng marupok. Walang presidenteng mahina. Yung ngayon lang. Yung presidente ngayon, sobrang hina. Wala tayong magagawa. Ganyan na talaga yan. Pero ganun di ba? Malinaw na malinaw yun. Huwag kang balat sibuyas. So, kung alam mo yan, bakit mo kami ginaganito? Isa lang ibig sabihin nito. Yung katarantaduhan mong you are a human rights advocate. Kasi yan ang isa sa mga advokasya nito ni Ontiveros Yung human rights advocates mo na estilo pinapalabas sa taong bayan ay isang katarantaduhan. Bakit? Karapatan din namin As a human, we have the right as a freedom of speech as long as we do not invent. We do not invent. Dito sa aming komento, hindi naman kami nag-invento. Invento ba namin yung nag-akusa sa'yo? Nagtaka nga kami. Ang kinasuhan mo kami, hindi siya. Bakit? Kasi ayaw mong direktang madesisyonan ng korte na nagsisinungaling ka? At hindi mo napatunayan na sinungaling si Maurilio? Yung ba? Ibig sabihin nun? Hindi, imagine niyo to Sa dami-dami ng kakasuhan ni Ontiveros, bakit kaming mga nagkomento, hindi yung tao na yon? Unless meron siyang kaso, I do not know. But as of now, ang alam ko, wala pang kaso na, ewan ko correct me if I'm wrong, I'm willing to be corrected. Pero as of now, wala akong nakikitang kaso doon sa tao. Kasi dito sa kaso na to, may lumabas na balita. Kaya lang kasi, magulo Magulo yung balita. Sa kaso na to, nagulat ako kasi wala si dito. Wala si Rene dito. Sandali i-double check nga natin, baka mamaya mali tayo. Pero alam ko kasi wala siya dito. So ano ibig sabihin na wala siya dito? Bakit kami ang kinasuhan mo? Ito yung mga kinasuhan niya. Versus Attorney Ferdinand Topacio. Pangalawa talaga ako, Byron Cristobal alias Banat Bay. Jeffrey K. Eric. Si Crisette. KP, kasama ka dito. Congrats din sa'yo. Si Joy Sonsa, si Alex Destor. Alex Destor alias Tio Moreno. Alex! Ang ina mo, Tio Moreno. May pa-Alex, Tio Moreno ka pa. Alex, pangalan pa mo pala, ha? Sa gabi, ano pangalan mo, Alex? Tio Moreno sa umaga. Sa gabi, ano? Gusto wala si Rene dito. Ay, ba't di mo kinasuhan si Rene? Ibig bang sabihin nun, di mo kaya talagang patunayan na mali siya? O nagsisinungaling siya? Alam mo, this will hunt you down. Maling-mali yung ginawa mong step nung dinimanda mo kami. Sabi ko sa'yo, ibabalik at ibabalik ko sa'yo to hanggang 2028. You just created a monster. You're monster. I'm telling you, ibabalik at ibabalik ko sa ito hanggang 2028 na hindi mo napatunayan na sinungaling kami, na may malis kami sa aming pagsalita at pagbigay opinion doon kay Rene o si Maurilio.
Ibig bang sabihin din nun, hindi sinungaling si Maurilio? At totoong tinanim nyo lang siya? Nako po, Ontiveros, nayari ka. Checkmate ka. Oh. Kaya salamat na lang sa napakatikas kong abogadong si Attorney Pizarra. Si Attorney Jordan Pizarra. Jordan, pangalan pa lang eh. Panalo na eh, di ba? Jordan eh. Oh. Ay, nako. Ontiveros, yari ka talaga dito. Sabi ko sa'yo, yari ka dito. O, ito. Pag-usapan naman natin itong si, yung pag-amin di umano ni Sandro Marcos na meron talaga siyang allocation. Number 1, that was. Ibig sabihin, meron. Di ba? Kasi kung wala, sasabihin mo, there was no allocation. Dito, ang sinasabi niya, that was allocated by the executive branch. So, hindi mo tinatanggi at ina-admit mo na ngayon na meron talagang allocation sa'yo. Di ba? Ang sinasabi mo lang dito, hindi nanggaling sa'yo yun kung hindi sa executive. Kanino ba talaga manggagaling yung ginagawa mo kaming tanga? Ay hindi, kayong mga followers mong tanga. Kanino ba talaga nanggagaling ang budget? Di ba sa executive naman, ang budget ang gagaling sa DBM, kaya nga Department of Budget and Management, sila ang naglalagay, ito budget sa ganitong departamento, ganitong budget sa ganitong departamento. At sila rin na nagsasabi na kung saan meron kang allocation. Humingi ka ng allocation. At hindi mo tinanggi sa statement mong ito. Ang sinasabi mo lang, executive ang nagdesisyon yan. Sino ba pinuno ng executive? Tatay mo. Gago! Alam mo, kesa na natulungan ka nitong statement mo, lalo ka nalaglag, Brad. $15.8 billion. Tang ina. Alam niyo kung magkano yun? 15.8 billion. Ibig sabihin, sa 1 billion kasi, 1,000 million eh. Alam niyo ba yon? Sa 1 billion, 1,000 million. Sino sa atin, taas nyo nga kamay nyo dyan, nakahawak ng 1 million. Taas nyo kamay nyo. Tapos yung 1 million na yan, baliwala lang sa inyo o malaking bagay sa inyo. Sige nga, tanungin ko kayo. Di ba sa 1 million, grabe kung ikaw ay nakahawak na niyan, ay talagang tuwan-tuwa ka at pag-iingatan mo yan, 1 million yan. Marami na akong magagawang negosyo dyan. Marami na akong magagawang pagbabakasyon dyan. Marami na akong mabibiling mga pagkain dyan. At makakabili na ako ng talagang pangangailangan ko, maaring motor, sasakyan. Yang 1 million na yan, di ba? Eto, mga kababayan, hindi 1 million. 1,000 million ang 1 billion. And this is 15.8 billion, ladies and gentlemen. Ang tanong, meron bang flood control project o any project na ginawa si Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte? Kasi ang balita ko, pinuntahan pa ng isang vlogger. Yung tawa ng tawang vlogger. Wala eh. So, kung wala, asan yan? Anak ka ng weteng, oo. Anak ka ng weteng talaga, oo. Mula 2023 hanggang 2025. Tapos, dito ka magtataka, ang nakasuhan, si Jinggoy, si Villanueva, at yung dating senador na si Revilla, at si Chis Escudero. Sila ang kakasuhan. Bakit? Nasa majority, except si Revilla. Si Revilla kasi hindi naman siya senador. Pero yung tatlo, nasa majority. Ibig sabihin, mababawasan na majority. Ngayon, dikit. Pag nabawasan yung tatlo, wala pa si Bato, talaga may hirapan na magpalit ng leadership sa Senado. Tapos, sino ang nagpakaso
Si Lacson. Sino si Lacson? Yung sweetheart tuloy. Yung partner ni Soto na Senate President. It is really obvious na kaya pinakasuhan yung tatlo na yun. Ha? Dahil po sa ayaw lang nila na magkaroon ng chance ang minority na mapunta sa Senate presidency. Ganon sila katarantado. Nilalaglag nila kasamahan nila para lang sa kapangyarihan. Grabe ito, no? From 200 plus million, naging 2.7, which is supposedly maintenance nga taon-taon, di ba? Ibig sabihin ng maintenance, alam mo na. Di ba? Halimbawa, sa kotse, PMS. PMS mo, taon-taon, di ba? O every 6 months. Alam mo na kung magkano yung gastos. Ngayon, kung magkaroon man ng discrepancy, sabihin, tumaas man ng konti, yung gastos, napakaliit lang. Di ba? Hindi naman ganun kalaki ang itataas. Pero this time, from 261, lumobo noong 2025. Ito, ayan o. Asan dito yun? Ito muna. Ayan. Ayan. Tingnan ninyo. Bakit do sa budget na yan? Naging 261 naging 2.7 kasi ito yung election year. Gago! Di ba kaya nga corrupt na budget ay yung 2025 budget? Kasi nga ito yung pinagkuhanan ng mga lintik na AKAP, lahat na lang ng AYEX, lahat na lang ng pangsuhol sa mga butante, dito nyo kinuha noong 2025 budget. Ito, from 261, naging 2.750 billion. Ang tanong, magkano talaga kaya ang ginamit dyan? Magkano napunta sa bulsa ng opisyal dyan sa NIA? At saka ilan ang napunta doon sa naglagay? Tandaan ninyo, desisyon niya ng presidente. Desisyon niya ng DBM na pinamumunuan ng sekretary at yung sekretary sumusunod lang doon sa utos ng presidente. Ang tanong, hindi kaya ginamit siyang pondo sa pangangampanya? Ito, lagyan namin kayo dito pero ang gagamitin nyo lang dito, isipin nyo this is 2.750. Kahit nga tumaas halimbawa 261 million, tumaas. Gawin na natin 750. So may 2 billion na napunta kung saan-saan. Ay nako, malupit talaga itong gobyerno natin, Grabe, laki ng ng discrepancy sa mga budget natin, Yan yung 2025. And yet, sinabi nila walang substance. Walang substance yung impeachment ni Marcos. Gago! Ay, nako kayo talaga, oo. Ay, nako. Eto, isa pa. Iano natin ito. Importante ito kasi, alam mo, ito. Itong sinabi ni... Di ba? Ito pa yung nangangarap maging presidente. He's open. He's not closing his door. No, what you said, Secretary, was that you have the experience, the executive experience. Yes, being in the cabinet really opened my eyes to what the country is all about, how to make it, how it runs, what makes it difficult. Dahil lang doon na nasa punta siya sa cabinet, may idea na siya paano patakbuhin ang gobyerno. Palpak nga Hindi, mga kababayan, kung sa tingin ninyo hindi palpak si Marcos at ang gobyerno niya, boto nyo to Pero kung sa tingin ninyo, naghirap kay lalo, nagtaas ang bilihin at lalong naging malala ang krimen sa Pilipinas, huwag nyo iboto to. Ganun lang kasimple. Alam daw niya People around what to look out for, what are the red flags, what are the friction costs around, what makes it difficult, what makes it easy. Those things are what you learn firsthand. And knowing all that, it didn't scare you away. No. It's one of the most thrilling experiences you can ever have. Is to serve in the cabinet because you're in the room where decisions are made, and
showing up in that room means a lot. Even just listening means a lot. So does that, did your being in the cabinet, has it increased the chances or the openness of your mind? Yun lang yun. O edi lahat na lang ng nasa cabinet, pwede nang tumakbong presidente. Anak ka ng weteng, oo. Ano ba yung cabinet na yan? May ginto ba dyan sa loob ng cabinet? Meron bang karunungan dyan? Baka may genie dyan. Possible run in 2020. It's always been open. I cannot lie to you, but whether or not I will is the question. So. You did Fair say, enough. Secretary, you have 36 years of loyalty, the Remulias to the Marcoses. More than already, 40 years. 40 years na. 4 86 decades. na. No, 79 pa kami magkasama. So more than. That's- Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big thing for you? I will not run if he doesn't endorse me. Nak ng puta, ha? that's new. That's new? Kahit bagsak na ang kaluluwa ng administrasyon ni Marcos? With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? I serve at the. It's the it's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Yes. That's the truth. That's the truth. That's the only thing na hinahabol mo kay Marcos. Oh, di ba? Paya ka. You heard it right. Kasi sinong nasa katiniang isip na yung tao na yun bumabagsak na. Negative 3, negative 20 yung mga trust rating ng tao na yun. And yet didikitan mo pa siya. Negative na siya. 'Di ba nasa tamang kaisipan at common sense lang na pag dinikitan mo ang taong bumabagsak na, ikaw ay babagsak din? Ikaw ay matatalo din? Pero bakit? Anong meron? Tama yung sinabi nung nag-i-interview. It's the machinery. As simple as that. You have the money, the machinery, because that's the 1% chance na mananalo ka is yung machinery. Kesa naman sa 100% talo ka, at least may 1% na mananalo ka dahil sa pera. Machinery at saka Comelec. Di ba? Ngayon kasi yung issue ngayon, Comelec na eh. Comelec na ang nagdidesisyon eh. Kung sino mananalo, sino matatalo eh. Ba't ko nasabi? O, tingnan nyo si Abante. Talo na si Abante, ha? Ha? Yung kalaban niya na inireklamo ng 3 beses na before na kesyo foreigner daw, hindi daw Pilipino. At 3 beses na rin nanalo. At sinabi ng Comelec before na siya talaga ay Pilipino, kaya nga naging councilor. Tapos all of a sudden, ngayon sasabihin ng Comelec, hindi siya Pinoy. Kaya disqualify siya. Invalid yung kanyang kandidatura, kaya panalo si Abante. That's a proof na ang naglagay talaga dito, walang iba kung hindi, sino naglagay kay Abante? Ala naman ako. Ala naman ikaw. Diba? Yung desisyon ng Comelec. So, ito ba ang hinahabol mo? John Vic Remulla? Ito ba ang hinahabol mo? Ang panigang ka ni Marcos at panigang ka ng Comelec? Gago! I serve at the. It's a family thing. It's the confidence thing. It's the machinery. No, you're so cynical. Yes. To be positive, diba? We're here trying to paint a rosy I've been picture in you. this- I've been you're in this chair You're and- incredible. You're incredulous right away. Realist. Diba? Pahiya ka ngayon, ano? Nakarinig ka. Oh, lupit mo, Brad. Incredulous. I'm trying to talk in poetry. You beat me up with prose. Diba? So would it be safe to say that if That you was get poetry! so if you get the BBM's endorsement, let's not go there. Let's not it'll go there. increase your. Let's not go there. Speculative na. Sige. Good work will always sell Pakawalan na itself. natin si Secretary Good kasi luck. baka Wala na, pahiya ka kasi.
Gago! Hindi siguro siya prepared. Di ba? Baka kasi akala niya nandun siya sa friendly, kasi may mga ganyan eh, friendly environment, interview. Siguro hindi siya prepared. Nung tinanong siya, machinery lang habol mo dyan. Anong sabi ng machinery? Alam na natin, COMELEC, pera, at saka siyempre, yung mga sumisip-sip sa probinsya na merong podo ang congressman. Ako po. Ay nako, ladies and gentlemen, this is how our country is going now. Isipin nyo, hindi na ang taong bayan ang parabagang magdidesisyon sa mga mananalo o sino man ang maging o tatakbong leader ng bansa na to. Ang kinukonsider na ngayon na yung machinery, it's not the people. Nakakaawa eh. Kasi dapat, it should be the president of the people, not the machinery. Dahil nga, lahat ng kanilang nakalinya na eh. Yung ombudsman, COMELEC, lahat ready na eh. Alam na gagawin. Hindi talaga nila, alam mo mga kababayan, hindi nila gagawin na talagang maupo ang VP Sara Duterte. Ako, kinakabahan ako eh. Kinakabahan ako na baka hindi nila talaga paupuin si VP Sara Duterte kahit manalo. Gagawa nila ng something. They would do their best na hindi makaupo yan. Dahil alam nila, pag nakaupo yan, tatadta rin sila ng kaso. Kasi ang dami nilang katiwalian sa gobyerno at malalaman yan. Once nagpalit ng administrasyon, malalaman ngayon kung sino yung mga kumalikot ng pera, sino yung mga walang hindi sumunod sa batas, at hahabulin niya ni VP Sara Duterte. Kaya takot na takot itong mga lintik na ito mawala sa posisyon. Dahil akala nila, dahil alam nila na sila ay mapapahamak at makukulong pag nawala na sa posisyon. Yan ang totoo.